Ang karugtong ng kwento. After meeting their designers, Anne asked Marcus a favor. Mahal, pwede bang dumaan tayo sa BOC? Nilingon ni Marcus ang nobya na nasa passenger seat. Why? Sambit nito. Gusto ko lang makiramay. But if you don't feel comfortable, okay lang. Puntahan na lang natin si Papa in Dahlia's wake. That would be better. Baka kung ano pang gawin ni Dale. Malamang tayo ang sinisisi niya sa pagkamatay ng nanay niya. Saad ni Marcus. Okay, let's go straight to the chapel then. Buntong hininga ang sinagot ni Marcus. Hanggang nakarating sila kung saan nakaburol si Dahlia ay hindi na nag-usap pa. Mangilan-ngilang dumadalo si chapel, mga ilang kaibigan ni Dahlia at ni Mr. Arellano dahil ang alam ng lahat ay kasal talagang dalawa, pero ang totoo ay palabas lang ang kasalan na yun noon. Lumapit si Anne sa kanyang ama. Pa, tawag niya sa pansin nito. Bakit hindi mo ko tinawagan na dadan kayo rito? Malumanay na tura ni Mr. Arellano. Are you okay here? Kailan ang libing niya? Tanong ni Anne sa halip na sagutin ang sinabi ng ama. Sa makalawang libing niya. Gusto raw makita ni Dale sa huling pagkakataon ng nanay niya. Pero hindi ko sigurado kung papayagan ng korte dahil nasintensyahan na siya. Tura ni Mr. Arellano. Pa, delikado kung ilalabas si Dale sa kulungan. Baka tumakas pa. Nag-aalalang tura ni Marcus. Iyan nga rin ang iniisip ko, iho. Baka kung ano pang gawin niya. Tugon ni Mr. Arellano. Nagkatinginan sila Marcus at Anne. Huwag mo nang problemahin ang mga bagay na yun pa. Wala na tayong magagawa pa. Saad ni Anne. Tumango si Mr. Arellano. Would you like something to drink? Kumain na ba kayo? Tanong nito pagkatapos. We're good pa. We had our lunch before we came here. Ikaw, kumain ka na ba? Tumango ulit si Mr. Arellano bilang tugon. Wala bang ibang maiiwan dito pa? You need to rest. Baka naman magkasakit ka. Alalahanin mo, malapit na ang kasal namin. At ayokong magkasakit ka. Nag-aalalang wika ni Anne. Napangiti si Mr. Arellano. Don't worry about me, iha. I'm okay. Saad nito. Basta, magpahinga ka pa. Oo, after tomorrow and it's all done. Ang isipin mo ang asikasuhin ang para sa kasal ninyo. Tugon ni Mr. Arellano. Tumango si Anne. Uuwi na kami pa. Duman lang kami to pay a visit para hindi naman ako magilty. Sige. Mag-ingat kayo. Marcus, ikaw nang bahala sa anak ko. Alagaan mong mabuti. Baling nandun sa binata. Don't worry pa. Kahit langaw, hindi ko pa tatapuin sa kanya. Nakangiti namang tugon ni Marcus. Tawagan mo ako kapag may problema pa ha. Alagaan ang sarili para makita at makalaro mo pang magiging apo mo. Turan ni Anne na sinabayan ng biro. Abay, syempre naman anak. Kaya bilisan na ninyo ang pag-aayos ng kasal para madali at masikaso ng aming pagiging apo. Biro naman ni Mr. Arellano. O siya, sige na pa. Baka gabihin kami pabalik sa Tagaytay. Hindi na kami sasama sa paglilibing kay Dahlia. Paalam ni Anne. Tumango na lang si Mr. Arellano. Saka hinatid palabas ang dalawa. Niyakap pa ni Anne ang ama bago sumakay sa sasakyan. Medyo gumanang pakiramdam ni Anne matapos masulyapan si Dahlia. Okay ka na? Tanong ni Marcus maya-maya. Tumango si Anne. Bakit mukha ka pa rin malungkot? Tanong ulit nito. I'm just tired. Tired? Or you want to see Dale? Medyo sarkastikong turan ni Marcus. What? What are you trying to say, Marcus? Nothing. Maikling sambit nito. Nothing? Really? Stop the car. Medyo hindi maganda ang dating ng pananalita ni Marcus, kaya hindi napigilan ni Anne ang sumama din ang loob. Stop the car! Turan ulit niya. Why would I? Saad ni Marcus. Bababa ko.
Umuwi ka mag-isa mo. Ayan, magpakasal ka na rin mag-isa. Mabilis na iginilid ni Marcos ang sasakyan dahil baka maaksidente sila. What did you say? Tanong ni Marcos. Magpakasal ka mag-isa. O kaya pakasalan mo yung ex-girlfriend mong nakabuntot sa'yo lagi. Pairap na turan ni Anne. Akmang bubuksan ang pinto ng sasakyan, subalit inilak yun ng binata. Bakit ang init ng ulo mo ngayon? Tanong nito pagkatapos. I'm tired at ganyan pang maririnig ko sa'yo. Gusto ko lang makiramay kahit masama siyang tao. Pero ibang iniisip mo. Okay, fine. I'm sorry. Pagsuko ni Marcos. Hindi nito maaring sabayan ang init na ulo ng nobya dahil tiyak na iiwan siya roon. Sorry na, sambit ulit ni Marcos. Indirapan lang siya ni Anne at hindi nagsalita. Buntong hininga na lang din si Marcos. Saka muling binuhay ang makina ng sasakyan at pinasibat palayo. Hanggang nakarating sila sa Tagaytay ay hindi na sila nag-usap. Nauna rin bumaba na sasakyan si Anne at hindi hinintay na pagbuksan ni Marcos. Dumiretso ang dalaga sa opisina niya. Agad din naman siyang sinundan ni Marcos. And you're staying here, don't you? Tura nito pagpasok sa opisina ng dalaga. Huwag mo akong kausapin. Mariing tura ni Anne. So you're staying here? Ulit ni Marcos. Just leave me here. I want to be alone. No, mag-uusap tayo. I already apologized to you. Why are you still mad at me? Saad ng binata. Pagod ako, Marcos. Gusto kong magpahinga at may trabaho pa ako bukas. Magpapahinga ka, but not here. Halika na. Iyaya ng binata. Winaglit ni Anne ang braso ng binata nang hawakan siya nito. Kung ayaw mong sumama sa akin, edi dito na lang din ako. Saad ni Marcos saka humiga sa sofa. Napailing naman si Anne. Bahala ka. Sambit nito saka iniwan ang nobyo sa opisina at pumasok sa kwarto na dating ginagamit niya. She is about to close the door pero maagap si Marcos sa pagpigil niyon. Niluwagan nito ang bukas ng pinto. Agad sinunggaban si Anne at walang awa na sinibasib ng halik. Nagpapalag ang dalaga. Subalit, walang plano si Marcos na pakawalan ang labi ng nobya hanggat hindi bumibigay. Pasipa niyang sinara ang pinto. Patuloy sa pagpalag si Anne, subalit lalong humihigpit ang yapos ni Marcos sa dalaga. Lalong nagiging agresibo sa paghalik upang ipadama rito na walang laban ang lakas niya sa lakas nito. Maya-maya ay naging panayad ng halik ng binata dahil naramdaman na gumaganti si Anne at hindi na nagpapalag pa. Naging masuyo na ang halik niya ng mga sumunod na sandali. Sorry na, huwag ka nang magalit. Malumanay na wika ni Marcos matapos pakawalan ang labi ng dalaga. Hindi sumagot si Anne. Mahal, sorry na. Halika na sa kwarto natin nang makapagpahinga na tayo pareho. Sabi ulit ni Marcos saka pinisil ang baba nito. Mauna ka na, dito muna ako. Tura ni Anne. Hindi ako alis dito kung hindi kita kasama. Dito lang din ako. Mariing turan ni Marcos. Napailing si Anne. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Saka lumabas ng kwarto at iniwan doon si Marcos. Napailing na lang din na sumunod ang binata. May toyo na naman ang fiancé ko. Bulong ni Marcos sa sarili. Nang sumunod na araw. Where are you going? Tanong ni Marcos kay Anne nang mamulatan nitong nakabihis. Tatrabaho. Bakit? What? Mahal, may pupuntahan tayo ngayon. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo dahil tinoyo ka. Saad ni Marcos na bumalikwas ng bangon. Sa susunod na araw pa ang appointment natin sa food tasting Yes, I know, pero may pupuntahan tayo. I want to show you something. Saad nito. Ano? Basta. For now, change your outfit. And you will not be working hanggang sa makabalik tayo mula sa honeymoon. Saad ni Marcos. What? Hindi pa nga tayo kasal na sa honeymoon ang isip mo? Siyempre, kailangan prepared ka sa mga gagawin ko sa'yo. Tsaka, hindi ka naman talaga magtatrabaho.
Dahil kailangan natin asikasuhin ng mabuti ang mga bagay-bagay. Turan nito. Fine. Maliligo na ako. Magpalit ka na ng damit. Huwag mo nang hintayin na matapos ako at magbihis ka sa harap ko. At baka kung ano na naman ang gawin ko sa'yo. Saad ni Marcus sabay kindat. Oo na. Kasi tanghali na gumising. Napagod po kasi ako. Saad nito. Sige na, bilisan mo nang maligo at nagugutom na ako. Utos ni Anne. Opo, kamahalan. Nakangiting tugon ni Marcus. Napailing na nasundan ng tingin ni Anne si Marcus na mabilis pumasok sa shower room. Makalipas ang ilang minuto, magkahawak kami na silang naglalakad papunta sa restaurant para mag-agahan. Dito pa rin ba tayo titira pagkatapos ng kasal natin? Tanong ni Anne maya-maya. Saka na natin pag-usapan yan pagkatapos ng honeymoon natin. Tugon ni Marcus. Pwede naman habang nasa honeymoon pagplanuhan na, di ba? No, our honeymoon will be about us only. I mean, spending time together is no other thing. Protesta ni Marcus. Okay. Hindi na nagsalita pa si Marcus dahil nasa tapat na sila ng restaurant. Makalipas ang isang oras. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Anne habang lulan sila ng sasakyan. Diyan lang. Don't worry, malapit lang naman. Tugon ni Marcus. At makalipas nga ang ilang minuto ay inihinto ng binata ang sasakyan sa tabi ng baganteng lote. Nabakuran yun ng barbed wire. Anong gagawin natin dito? Tanong na naman ni Anne at bahagyang kumunot ang noo. We will be building our house here. Tugon ni Marcus na napangiti. Sasabihin na sana kanina nito kay Anne ang tungkol doon pero inilihis niya because he wants to surprise her. Akala ko ba saka na planuhin pagkatapos ng honeymoon? Nakangiting tura ni Anne. Bago pa man kita makilala, nakaplano na ito. Dito ako magpapatayo ng bahay para sa bubuuhin kong pamilya. Matamis ng ngiti ni Marcus habang sinasambit ang mga salitang iyon. Hindi naman lubos akalain ni Anne na ang isang playboy ay may ganitong mindset. Buong akala niya ay walang ibang nais ang mga ito kundi mangolekta ng babae at mag-enjoy sa buhay. I was playful, yes, but I do have plans to have a family and will be stick to someone whom I can share my everything. Turan ulit ni Marcus, saka inagbayan ang nobya at iginaya papasok sa malawak na lote. I hope this will be enough for my dream family. Turan pa nito habang naglalakad sila. More than enough, Marcus. Pwede ka nang magtayo pa ng playground. Tugon ni Anne. Napangiti si Marcus sa kaniyakap at hinalkan sa noo ang dalaga. Inikot nila ang kabuuan ng property. Marami ng mga puno ang nakatanim sa paligid. Mahal, ang daming bunga ng mangga, bakit hindi pinipitas? Tanong ni Anne nang makita ang hitik sa bungang puno ng mangga. Hindi pa pwede, mahal. May caretaker ang property na ito at silang nag-aalaga sa mga puno. Tugon ni Marcus na napatingin na rin sa puno ng mangga. Okay. Muling hinawakan ni Marcus ang kamay ng nobya at patuloy sila sa paglalakad. Usok, mausok at nagliliyab ang paligid. Taranta na ang mga tao sa loob at hindi alam kung saan lalabas para hindi abutan ng nangangalit na apoy. Ang ilan sa mga ito ay inakyat na ang pader at hindi na alintana ang panganib na pagtungtong sa dulo niyon. Yun lang ang naisip nilang paraan para hindi sila masangag ng buhay sa loob. Maya-maya ay malingaw-ngaw ang tunog ng mga truck ng bumbero. Subalit masyado ng malaki ang apoy at anumang sandali ay madadamay ang mga katabing gusali. Wala nang nagawa ang mga pulis na bantay ng koreksyon, kundi ang buksan ang mga selda upang makalabas ang mga nasa loob. Ngunit nawalan na ang mga ito ng kontrol sa mga bilanggo at tuluyang nagkagulo. Halos 6 na oras ang nakalipas bago naapula ang apoy. Magandang gabi. Narito na ang nagbabagang balita. Tinupok ng apoy ang Bureau of Correction kaninang bandang 3:00 ng hapon. Tumagal hanggang 6 na oras bago naapula ang apoy. Ayon sa report na ating nakalap,
Nawalan ng kontrol ang mga otoridad sa mga preso, kung kaya't marami ang nakatakas. Marami ang sugatan, ngunit wala namang naitalang nasawi. Sa ngayon ay inaalam pa kung sino-sino ang mga presong nagsamantala sa pagkakataon. Abangan ang iba pang detalye ng balita. Natutop ni Ann ang kanyang bibig matapos mapanood ang kagimbal-gimbal na balita. Dinagundong siya ng kaba at agad naisip ang ama at kinabukasan pa ang libing ni Dahlia. Paano kung isa si Dale sa mga nakatakas? Hindi mapigilang turan ni Ann at agad kinuha ang cellphone na nasa ibabaw ng kama. Mahal, what's wrong? Tanong ni Marcus na kalalabas ng shower room. Si Papa, mahal, baka nakatakas si Dale. Tugon ng dalaga, mababakas ng labis na pag-alala sa ama. Mahal naman, di madaling tumakas sa koreksyon. Saad ni Marcus. Maraming tumakas na bilanggo, mahal. Kapapanood lang ng balita. Nagkaroon ng sunog sa Bureau of Correction. What? Bulalas ni Marcus. Mahal, baka kung anong gawin ni Dale kay Papa. Nangangatog ang mga tuhod ni Ann sa kaba. Wala pa man na ilabas na pangalan kung sino-sino ang mga nakatakas, ay hindi na maganda ang nagpaparamdam sa kanya. Isa nga ba si Dale sa mga nagsamantala ng pagkakataon? Abangan ang karugtong.